Go. Good morning po ulit sa ating lahat. We will start our training with the course overview, message of our director, and the different levels of training we will offer during this COVID-19 quarantine period. Magandang araw sa ating lahat. Welcome sa webinar na hatid sa inyo ng Forest Products Research and Development Institute o FPRDI. Ang FPRDI ay isang ahensya ng Department of Science and Technology o DOST na may pangunahing layon na magsagawa ng mga pag-aaral at pagbuo ng teknolohiya at mga sistema para sa wastong paggamit ng mga punong kahoy at non-wood forest products tulad ng kawayan, iba't ibang baging at ratan. Isa sa mga mandato ng FPRDI ay ang pagbibigay ng mga pagsasanay sa mga teknolohiyang aming nabuo. Bahagi na ito ng aming serbisyo sa mahigit na 6 na dekada mula nang kami ay itatag. Dati-rati, kami ay pumupunta sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para magsagawa ng mga ganitong pagsasanay. Sa kasalukuyan, dahil sa pandemya ng ating ikinakaharap, kung saan ipinagbabawal ng face-to-face interaction, ang pagkukongregate ng mga tao sa isang lugar at ang palaging pagkakaroon ng physical distancing. Ang serbisyong ito ay aming ipararating sa lahat ng may pangangailangan at interes sa pamamagitan ng webinar. Sa webinar na kagaya nito, ilalahad ng aming eksperto ang iba't ibang aspeto ng technology na iyong gustong matutunan. Gagawin namin itong interactive kung saan maaari kayong magtanong sa kanila tungkol sa kanilang presentasyon. Kung hindi man, masasagot agad-agad ang inyong mga katanungan, maaari naman itong tugunan sa pamamagitan ng email. Sana ay maging daan ito upang makatulong kami na makabuo ng mga livelihood programs ang mga kababayan natin na nawala ng hanap buhay dulot ng pandemya. Mga dating mayroong trabaho sa ating bansa o maging sa ibang bansa man o yung mga tinatawag nating OFWs. Nais din naming makatulong sa pagpapaunlad ng mga lokal na negosyo at produktong Pilipino upang sila ay maging competitive sa local or global markets. Gusto rin naming makatugon sa mga technical na pangangailangan ng ating mga forest-based industries sa pamamagitan ng aming teknolohiya. Sa puntong ito, nais kong pasalamatan ang ilang grupo mula sa FPRDI. Una, ang Technical Services Division o TSD na pinumunuan ni Ms. Mildred Fidel. Ang division na ito ang nangunguna sa pagbibigay ng mga serbisyong technical ng aming opisina. Salamat din sa Training and Manpower Development Services Section o TNDSS sa pangunguna ni Dr. Maria Chileto Siladan na silang namamahala ng pagsasagawa ng mga pagsasanay kagaya ng gagawin natin sa webinar ngayon. Maraming salamat din sa aming eksperto na walang sawang nananaliksik
at bumubuo ng iba't ibang teknolohiya para makatugon sa mga technical na pangangailangan ng ating forest-based industries at iba pang industriya. At higit sa lahat, marami rin pong salamat sa inyo, sa lahat ng aming participants ngayon sa paglahok sa webinar na ito. Ang DOST at PRDI ay kaisa ninyo sa patuloy na pagbibigay ng serbisyo publiko upang makatulong sa inyong mga nangangailangan teknikal. Hangad po namin na marami kayong matutunan na bagong kaalaman sa aming ibabahagi ngayon. Sama-sama po nating pagtagumpayan ang pandemyang ito. Truly, DOST adheres to its mantra, Science for the People. Dahil sa DOST, mahalaga ang bawat Pilipino. Ito po si Dr. Romulo T. Agangan, ang Direktor ng DOST FPRDI. Tandaan po ninyo, bukas ang aming tanggapan kung kayo ay may mga katanungan at nais pang malaman tungkol sa aming ahensya at sa mga serbisyong aming ino-offer. Huwag kayong makatubiling sumulat sa amin. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat. God bless us all. Maraming salamat po, Director, sa inyong mensahe. Welcome po sa kauna-unahang training webinar na ihahatid ng aming ahensya sa inyo. Bago po tayo magsimula, ipapakilala ko po sa inyo ang ating training team. Muli po, ako si Forrester Moreno L. Santander Jr., ang inyong host at facilitator sa training ito. Kasama ko rin po si Forrester Jeriel Espayuan as moderator, at ang mga lahat po ng kasamahan namin dito sa Training and Manpower Development Services section. Mamaya naman po ay kilala ko sa inyo ng comprehensive ang ating resource person. Sa gitna po ng pandemya na dulot ng COVID-19, ang Forest Products Research and Development Institute under the Department of Science and Technology ay naging proactive sa pagtuklas ng mga teknolohiya na makakatulong sa ating pamahalaan at mamamayan para labanan ang COVID-19. Isa na nga po dito ang bamboo frame face shield. Nakakatuwa pong isipin na nabuo namin ang teknolohiyang ito sa panahon na wala kaming mabiling materyales. Ito po ay kaakibat sa pagsunod natin sa ECQ guidelines. Kaya naman po, ang mga kasamahan namin dito sa FPRDI ay kusang loob na nagbahagi ng kanilang school supplies, yung pong mga ginagamit sa projects ng ating mga anak. Mga lumang insulators na natira ho sa pagpapagawa o pagpapaayos ng kanilang bubong, mga PVC pipes, at iba materyales na ginamit namin sa technology na ito. Para po ituro sa atin ang bamboo frame face shield technology, nalulugod ko pong ipakilala sa inyo ang ating resource person. Siya po ang aming team leader sa paggawa ng bamboo frame face shield. Dahil po sa technology na to, marahil napanood niyo na siya sa DOSTV, sa TV, sa Facebook, at napakinggan niyo na siya sa mga pangunahin nating radio TV stations. Kahapon nga lang po, siya ay na-interview sa Sunshine TV. Yung Sunshine TV po, kung alam nyo, siya po ay under kay Pastor Kiboloy. So wala po kaming sektang ini-endorse dito dahil si Engineer Austria na-feature na rin po sa Net TV. Siya po ay nagtapos ng BS Forest Products Engineering, Master of Science in Environmental Science sa UP Los Baños. Sa kasalukuyan po,
Siya ay isang senior science research specialist dito sa DOST FPRDI. Sa mga participants po natin at sa makakapanood nito later, please welcome ho para ibigay ang lecture sa Level 1 training webinar natin on bamboo frame face shield technology. I-welcome po natin si Engineer Cesar O. Austria. Okay. Yung posture ko, kailangan. Okay, so magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Engineer Cesar O. Austria, isa sa mga researchers dito sa Department of Science and Technology under ng Forest Products Research and Development Institute. So ngayong araw po ay aking i-discuss ang isa sa pinakakilala naming technology kaya napapanahon ng pandemya ay ang tinatawag nating bamboo frame face shield technology. So ano po ba yung bamboo frame face shield technology na tinatawag natin? So mga unang panahon, nung panahon ng ating pandemya, yung mga unang lumabas yung pandemya nung time ng general quarantine natin, isa sa mga nakita natin malaking problema, yung unang araw ng mga lockdown ay yung kakulangan sa ating mga personal protective equipment, tulad ng mga face mask, face shield, saka yung mga tinatawag mga improvised, yung mga gamit o ginagamit para maprotektahan ang ating mga medical health workers at frontliners. So tulad nung mga unang araw ng lockdown, napansin natin na yung mga health workers katulad sa Los Baños, Laguna, dito sa aming bayan, ang mga health workers namin sa isang hospital ay gumagamit ng mga plastic bags ng mga PPEs nila. Kahit mga garbage bags na kulay itim, ginagamit nila para lang maprotektahan ang kanilang sarili. The UST naman, MIRDC o the Metal Industry Research and Development Center, ay nakagawa naman din ng mga 3D printed face shield. Kaya lang, yung konting problem lang dito dahil ito ay kailangan gumamit ng mga modernong makinarya at although ito ay mass produce, eh hindi gagawa ng kung sino-sino man ito. Kaya yung ibang mga kababayan natin, tulad dito sa Iligan City, eh gumagawa sila ng sarili nilang improvised face shield. So, masasabi ko talaga nagkaroon ng laking kakulangan ng personal protective equipment ng mga panahon. At bilang tugon, kami bilang isang ahensya ng Department of Science and Technology, kami ay naka-isip gumawa ng isang personal protective equipment na gawa sa bamboo o kawayan. Ito ay aming response to address the needs of the additional PPEs in this time of COVID-19 outbreak. So ito isang retractable PVC protective face shield kung saan ang ginagamit namin pinaka-frame ay isang kawayan o isang solid biodegradable material. So it shields the face and eye. So tinitigilan niya ang mga direct entry ng droplets or talsik sa mukha ng gumagamit upang mapigilan natin ang paghawa o pag-transmit ng mga nakakasamang substances sa mukha ng gumagamit. Ang face shield nito ay pwede natin gamitin sa ating pang-araw-araw na gawain, lalo na sa mga community at mga medical frontliners. Anong mga features ng PRDI bamboo frame face shield? Una, ito ay madaling isuot, mabilis isuot, may kagaanan, komportable suoton, ito ay retractable na itataas at ibababa, lalo na kung medyo napapagod, napapawisan na yung gumagamit. Ito ay gawa sa solid or galing sa isang renewable material na katulad ng kawayan. Kung saan ito yung nakikita natin sa ating mga paligid, lalo na sa mga kabundukan, kabukiran at sa mga lugar na malalayo sa ating mga bayan. Ang plastic na ginagamit namin ay optically clear, so walang distortion pag yung sinusuot. At ito yung nakalapat o nakalapat sa mukha ng gumagamit. May ito'y gumagamit ng 9mm tint o
foam padding for additional comfort. So ito yung nilalagay namin para maprotektahan naman at hindi mahirapan ang noo ng gumagamit. Magamit din kami ng mga nylon cord para magsilbing support at pwede mo i-adjust ayon sa sukat ng ulo ng gumagamit. At ang visor namin o yung pinaka-plastic material ay gawa sa isang flexible, isang rigid PVC plastic na karaniwang ginagamit namin sa pagbubukay ng mga libro. At ito ay maaari nating palitan kung ito ay nasira na. At lalo na pwede mo itong gamitin kasama ng mga ibang ginagamit na personal protective equipment katulad ng mga face mask at yung mga ibang eye protection equipment. So ano po ba yung mga component ng aming bamboo frame face shield? Unang-una, ang pinaka-material na ginagamit namin ay yung tinatawag namin bent bamboo slats or bent bamboo strips. Pangalawa ay gumagamit din kami ng PVC plastic sheets, mga improvised lock pins katulad ng rivets, blind rivets, or yung mga plastic pins. At gumagamit kami ng mga nylon cord para yung dalawang dulo ng kawayan ay aming ipagpikit at magamit sa ulo ng gagamit. So, ano yung mga proseso para makagawa ng isang bamboo frame face shield? So, ikahabaan ng proseso pero napakadali lang din gawin ito. Unang-una, ang pinaka-proseso namin pagkatapos natin anihin ang ating mga kawayan sa bukid, ay ating manually or mano-mano natin binabakang kawayan. Ito ay aming kukuluan sa kumukulong tubig hanggang siya ay lumambot. At pag siya ay lumambot, amin ang babaloktutin sa pamamagitan ng tinatawag naming bending technology, wood bending technology. So, ito yung steam na ang ginagamit namin. Pag siya ay na-bend na, naihulma muna sa yung gustong hulma, ito ay aming pinapatuyo, ililiha, nubutasan, at minsan-minsan ay aming nilalagyan ng mga finishing chemicals katulad ng sanding sealer o kaya tinatawag natin varnish. At para mas lalo natin siyang mapatagal ang gamit. At ang huling-huli ay aming binubuo na to. Paglalagay ng mga plastic, line rivets, at yung aming nylon cord. Ngayon, ano ang advantage ng aming technology? Ito po ay medyo may kamurahan. Hindi katulad ng aming na ating binibili ngayon. Ito ay nagkakahalaga lang mula 50 hanggang 70 pesos bawat isang piraso. Ito ay madaling gawin. Masasabi natin na ito isang environment friendly dahil tayo gumagamit ng isang biodegradable na material. At isa sa kahalagahan nito, ito ay nagbibigay ng karagdagang kita o trabaho sa mga ating bamboo producers. Lalong-lalo na ngayon na ang Pilipinas ay nasa isang quarantine period. At mga nakaraang buwan at mga nakaraang araw, gusto ko lang ibahagi sa inyo ang mga aming napaglaanan, ang aming napagbigyan, ng aming mga bamboo frame face shield. Lalong-lalo dito sa Luzon, nang una yung mga hospital sa aming bayan, sa mga Land Transportation Office ng Region 4. Ito po ay nakakaabot din sa bayan ng Nueva Vizcaya, isang annual bike treatment center. At ngayon pong napapanahon ng papasukan ng mga ating mga maestra at mga estudyante, nakapag-provide din kami ng piraso sa ating DepEd sa may Victoria, Laguna. At malimit po ang amin na pagbibigyan ng ating mga community at mga medical frontliners. At bilang po at maraming salamat po at kung kayo po may mga karagdagang katanungan, mangyari lang po kayo tumawag sa aming director, sa pangalan po ni Dr. Romulo P. Agangan, at sa aming ahensya, Forest Products Research and Development Institute, Department of Science and Technology,
College, Laguna. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Engineer Cesar O. Austria, for your presentations. Sa mga participants po natin, kung sakali pong makaka-experience tayo ng technical glitches, pagpasensyahan nyo na po, pero gagawin po namin yan ng paraan. Just stay with us. At dadako na po tayo sa open forum. Kagaya po nung nasa house rules natin at sa mechanics, yun pong mga katanungan natin ay maaari nyo pong isend o paki-comment sa ating chat box. Doon po natin kukunin yung ating mga tanong. At paalala din po dun sa ating mga participants na humabol sa training na to, panatilihin po nating naka-off o naka-silent ang ating microphones. While we are collecting your questions, we will share with you a short video on COVID-19 safety reminders prepared by our colleague, Forester Jennifer P. Arcibuche. So ito na po ang ating open forum o Q&A portion. Sa Q&A po, para hindi po namin kayo masyadong maabala, just entertain 5 questions dito po sa ating live na training webinar. Rest assured po sa lahat ng mga katanungan na iniligay nyo sa ating chat box, we will collect them and we will provide you with the answers na hinahanap nyo sa amin. Ito po yung kauna-unahang tanong na napili namin mula po kay Miss Joanne Catherine Banaag. Ito po ang kanyang tanong. Lahat ba ng species ng bamboo ay pwedeng gamitin sa paggawa ng bamboo frame face shield? Okay. So, morning po ulit sa ating lahat. So, doon sa unang katanungan, ang tanong po ay lahat ba ng species? So, para sa amin, itong bamboo frame face shield namin, ang unang ginamit naming raw material or kawayan ay yung tinatawag nating kawayan tinik. Hindi lang to dahil matibay, ito rin ay masasabi natin readily available. So, maraming napagkukuhanan ng kawayan tinik. Gayun din, pwede rin natin gamitin yung ibang mga commercially available na kawayan na ating napipili. Katulad dito, yung mga tinatawag nating giant bamboo, yung bayog, at yung mga may kalakihan na kawayan na pwede nating iproseso na madalas natin ginagamit sa mga paggawa ng mga bamboo furniture at bamboo handicraft. Pero yung mga ornamental kawayan, siguro pagpaliban na lang natin ng paggamit nun at ang mag-focus na tayo sa mga mas commercially available na kawayan. Yun lang po. Ito po, pasensya na, kami po ay tumitingin sa chat box. Ito po, ito yung nakita ko. Pangalawa pong tanong mula kay Mr. Abad Jordan or Jordan Abad. Pwede po bang makuha ang step-by-step procedures at kung pwede po makuha specification ng bamboo frame like thickness, length, etc. Also, what are the necessary tools na andon para makasassemble po ng bamboo frame face shield? Madali naman po. Siguro mangyari po ay kayo sumulat lang po sa aming ahensya
sa pamamagitan po ng aming butihing direktor na si Dr. Agangan para isa-isa po namin masagot ang lahat ng iyong katanungan pagdating dito sa mga step-by-step procedure kung paano ang paggawa ng bamboo frame face shield. At ganoon din po yung sinasabi nating thickness at mga kagamitan na gagamitin natin para tayo makabuo ng bamboo frame face shield. Pero tulad ng nilanggit ko kanina, meron naman tayong procedure na kung saan nag-uumpisa tayo sa pagbaak ng kawayan, ang pagpapakulo sa kumukulong tubig o yung tinatawag naming proseso na steam bending technology, at yung pagkakayas, paglilinis, pagliliha hanggang sa pagbubutas at pagbubuo ng aming bamboo frame face shield. Ito po ay aking nabanggit kanina, at kung tayo po ay talaga may katanungan, ay mangyari po ay kayo po ay sumulat para maibigay namin ng buong buo ang mga inyong katanungan. Salamat po. Okay po, bilang karagdagan po sa sagot ni Engineer Cesar Austria, mamaya ho, ipa-flash namin sa inyo sa later part of this training, yung ating level 2 training webinar on bamboo frame facial technology where you can learn the step-by-step process. Meron din po kaming level 3 nito na where you need to come here at our institute para naman po ide-demo at actual namin kayong tuturuan sa step-by-step process sa paggawa ng ating bamboo frame face shield. Meron pa ho tayong ilang questions na pwedeng tanggapin. Ito po, mula po sa DOST, hindi ko po alam gender, ni Mr. or Miss DG Hub. Sir, good day po. Ito po ang kanyang tanong. Maliban po sa face shields, may ibang project pa po kayong tinitingnan na pwedeng gamitan ng bamboo or other forest-related raw mats relative po sa paglaban natin sa COVID-19. So yan pong katanungan yan ay nanggaling sa DG Hub DOST. Bukod po sa mga bamboo frame face shield na aming pinakita kanina, isa sa mga technologies na aming dinevelop itong napapanahong quarantine o pandemic ay yung tinatawag nating mga antimicrobial bamboo soap and fragrances. Kung saan ginagamit namin ng katas ng dahon ng kawayan at ito'y hinahalo ng aming mga chemists at mga eksperto sa paggawa ng sabon at paggawa ng mga antimicrobial hand mist and fragrances. Yun lang po. Our next question po ay from Miss Alrisa Juyokan. May video po ba kung paano i-assemble yung face shield? So, ito pong ginawa natin ngayon, ito po yung tinatawag nating level 1 training. So, sa level 2 at sa level 3, kung saan sa level 2 ay aming ipapakita at ilalahad ang step-by-step process ng paggawa ng bamboo frame face shield. Dito po ay makikita nyo ang lahat ng proseso at naka-video po ang paggawa ng aming bamboo frame face shield. Mangyari po kayo sumulat po at kung kayo nagkaroon ng interest, isumulat lang po sa aming ahensya para sa maka-attend po ng tinatawag nating level 2 training on bamboo frame face shield. Maraming salamat ulit, Engineer Austria. Ito po yung kasunod nating tanong mula kay Dennis Gilbero. Pwede po bang gayahin ang bamboo face shield para i-mass produce namin dito sa amin? So, Sir Gilbero, pwede po kayong sumulat formally dito sa aming opisina. I-address nyo lang po kay Director Agangan. At para malaman nyo kung yung mga procedures para makapag-mass produce kayo ng aming bamboo face shield. So ito po ay ready na for adoption ng ating mga clients. Yun lang po, sumulat lang po kayo kay Director Agangan.
Gusto ko lang po Engineer Cesar, may idagdag. dadagdag po. Gusto ko lang din po idagdag, as of this time po, nagkaroon na po kami ng mga memorandum of agreements. Unang-una po dito sa aming karatig bayan, itong pong bayan ng Kabuyaw, kung saan po ang munisipyo ng Kabuyaw ay nag-request sa amin ng formal training on bamboo frame face shield. So, within the next few months or the next few years, sila na po ang makakapag-provide sa inyo ng tinatawag nating bamboo frame face shield. At sila na rin ang magmamas produce ng bamboo frame face shield dito sa bayan ng Laguna. So, isa po yan sa mga naging aming na-conduct na memorandum of agreement. At kung kayo po ay magkaroon ng interest at i-mass produce, ay katulad po ng binanggit ni Forester Santander, mangyari po ay kayo sumulat lang po sa aming ahensya. Salamat po. Binanggit ko po kanina na 5 questions lang yung ating entertain, but we still have some more time. So we will read more questions from our participants. Ito po, nanggaling kay... Saglit po tingin tayo. Ito po kay Mr. Leomar from Mapua at St. Benilde. Sir, nagdo-donate din po ang Mapua at Benilde ng face shield. Pero diniscourage po ng doctors ang foam dahil po sa safety reason. Ano po ang masabi niyo doon? So, sa aming lugar dito sa Los Baños, so far, sa lahat naman po ng aming pinagbigyan at pinagdonatan, lalo-lalo na dito sa aming mga community frontliners, sa mga barangay frontliners, very receptive naman yung kanilang naging tugon sa aming pagbigay sa kanila. Ganon din sa mga karatig hospital dito sa aming bayan, ay masasabi ko naman na hindi sila nagkaroon ng very discouraging reaction doon sa aming paggamit ng foam. In fact, natutuwa sila nung aming ibinigay. Pero ganun pa man, ito naman po ay binibigay nila sa kanilang mga hospital frontliners. Not necessarily siguro sa mga doctors o sa mga nurses who are directly involved doon sa mga COVID-19 victims or yung mga may mga sakit na COVID-19. So, it's basically more for community and barangay frontliners ang aming napagbibigyan. Hello po, karagdagan din na, yung po kasing ginamit namin na insulator na ginagamit natin sa bahay. So I think yung safety po natin sa health nun, hindi naman yung nire-recommenda para gamitin na insulator sa bubong natin kung hindi napag-aralan ang health hazard nun. Our next question po, mula kay Ms. Sherilyn Soriaga. Good morning po, washable po ba ang BFFS? May special coating po ba yung bamboo exposed to sweat, yung BFFS, especially po doon sa may forehead? So as of this time, dahil sa panahon ngayon ay medyo patuloy po ang pag-ulan sa ating kapaligiran, napapansin namin na medyo nagiging susceptible tong bamboo frame namin sa mga molds and mildews. So ang isa sa ginagawa namin paraan para ma-preserve or mapatagal namin ang gamit ng aming bamboo frame, ito po ay pinapahira namin ng tinatawag nating sanding sealers o yung tinatawag nating mga finishing materials tulad ng varnish. At ito po ay aming pinatutuyo sa init ng araw or sa oven para mas lalong kumapit yung aming mga coatings. So masasabi natin, base sa aming paggamit at base sa aming na-experience na higit na po protektohan ang ating kawayan pag ito ay nalalagyan ng mga special coatings tulad ng sanding sealers at varnish. At pag sa katanungan po kung ito po ay washable, so masasabi ko po maaaring wag naman natin hugasan. Siguro pwede natin siyang i-disinfect using by wiping it out with disinfecting materials like alcohols or like mixture of chlorine. Pero wag naman po natin siyang huhugasan dahil ang kawayan po ay alam po naman natin is a biodegradable material. It's also susceptible to other fungal attacks from mildews and molds. Yun lang po.
Relate po dyan. Ito na po yung last question natin. Related po dun sa question na yon. Ano po ang ginagamit ninyo sa treatment ng bamboo? Yan po ay nanggaling kay Mr. Leo Mar. Katulad po ng binanggit ko kanina, so as much as possible, ayaw po namin gumamit ng chemicals. So yung ginagamit na treatment materials for most furniture na ginagamit ng ahensya namin, ang pinaka best material lang po or chemicals na ginagamit namin ay yung tinatawag natin sanding sealers para ito ay maprotektahan lang po sa mga bacterial infection or sa mga pagpasok ng mikrobyo. So pinapahiran namin siya ng sanding sealers at varnish or varnish na tinatawag natin. So ito na yung pinaka-best method namin para matreat yung kawayan. And most especially pala, bago pala makalimutan, isa sa pinaka-mainam na treatment ng kawayan ay siya ay patutuyuin mo ng maigi o yung tinatawag nating kiln drying or yung pagpapatuyo sa init ng araw para higit nating mapatay ang mga mikrobyo na dumadapo o dumidikit dito sa ating mga raw materials na katulad ng kawayan. Maraming salamat, Engineer Cesar Austria, for patiently answering those questions by our participants. Nakakalungkot man pong sabihin, pero hanggang doon na lang po yung part ng ating open forum. Rest assured po, lahat ng mga katanungan ninyo dito sa chat box ay aming i-document and we will provide you with the answers as promised. Maraming salamat po dun sa mga nag-participate dito sa ating training. Yung pong evaluation evaluation form, yung link po nun ay ipa-flash namin mamaya sa screen. At ito po, gusto namin special mention ho, yung pong anak ng aming DOST Secretary na si Secretary de la Peña, si Sir Tito de la Peña, siya po ay kasama natin dito ngayon sa training na to. Maraming salamat Sir Tito for giving your time, for sharing your time with us. At naging bisita po namin kayo. Muli po kayong welcome dito sa ating opisina para tingnan nyo rin itong aming bamboo frame face shield. Maraming salamat po sa pagbabahagi nyo ng oras dito sa aming training. May announcement lang po sa ating mga participants. Huwag niyo pong kakalimutang mag-fill up ng ating evaluation form. Mahalaga po ito para makakuha kayo ng certificate of participation. Please check your screen, our screen, and our chat box for its link. Also, we would like to announce our Level 2 training webinar for this course on August 19, 2020. Wednesday po yon. Our registration link will be posted at FPRDI official Facebook around August 12 po. So yun po yung mga abangan yung mga trainings natin. At before we end this training, we would like to hear some final words from our resource person, Engineer Cesar Austria. Sir. So, habang hinintay ho natin, ito po, welcome again. Okay, so salamat po sa lahat ng nakinig at nanood ng aming first webinar training dito sa aming ahensya. At tulad po ng nabanggit ko kanina, kung kayo po ay may mga karagdagang katanungan tungkol sa paggawa at sa pagproseso ng aming bamboo frame face shield, mangyari po ay kayo tumawag at sumunat lang po sa aming ahensya sa pamamagitan po ng aming buting director na si Dr. Romulo T. Agangan dito po sa aming bayan ng Los Baños, Laguna. Maraming salamat po at muli tayo po ay mag-ingat. Stay safe, everyone. Maraming salamat ulit, Engineer Austria, for sharing your time with us. Sa mga kasamahan namin dito sa DOST FPRDI, especially sa Training and Manpower Development Services section. At syempre po, sa participants, maraming salamat po sa inyo. Sana po itong training webinar na ito ay makatulong sa inyo para sama-sama nating pagtagumpayan ang laban natin sa COVID-19 pandemic. Abangan niyo po sa official FPRDI Facebook page ang series ng aming training webinars. Marami po kaming ibibigay na training sa inyo online. And this concludes our training webinar on bamboo frame face shield technology. Stay safe, healthy, and happy.